Okay. Sige. So, para makapag-add tayo ng WinForms or ng widgets, kung ano naman tawagin mo sa may application, is ito yung mangyayari. So, sa may admin dashboard, nakalagay yung mga settings dyan sa gilid. Home, course, register user, admission application, ganyan. Tapos, may mga empty na form. For example, ano yung empty na form dyan? Ito yung for registered users, admission, search meron na public notice. Okay, sa may, yung main, ano lang naman dyan is yung course, diba? Ay, okay na pala yung Ayun, course. Yung registered user. ayun wala po. Okay, sige. Sige, mag-focus mo tayo kung paano tayo maglalagay ng elements sa loob ng registered user. Paano namin magagamit yung code mo para maglagay? Sa pag-run kasi ng ng Python, ito yung main. Bali admin, ito yung may dalawang main forms, merong user dashboard. Ito yung sa user. Tapos ito naman yung admin, which is yung piniplay natin ngayon. Sa admin, nag-declare tayo ng may iba't ibang side yan. Bali may side panel, ito yon. Tapos may top panel. Bali dito ito yung i-edit natin. Itong mga buttons na to. Itong mga buttons to. Punta tayo sa buttons. Nasa left bar menu siya na frame. Bali nag-declare tayo ng left bar. Ito yon yung kanina. Yung left bar, ito. Yung color dark blue. Ayan. Tapos yung sa left bar, merong mga buttons, di ba? Sa left bar na yun, inad natin to. Itong mga buttons na to. Ayan. Tapos yung tapos na, di ba? Halimbawa, sa course, may laman na siya. Gumawa tayo ng command dito. Ayan. Na pag pinindot natin to, mawawala yung... Wait. Punta tayo sa logic. Pag pinindot ko kasi to, yan, course. Magra-run tong function na to, na course. Saan galing yung course na function na to? Dito siya. Nasa folder siya na admin dashboard forms. Tapos ang ginawa lang natin mula sa admin, in-import natin siya. Ito, nasa line 6. Kaya na-access siya from here, dito. Tapos yung logic, di ba, once na kinlik natin, halimbawa, ito muna. Kaya siya nagkakaroon ng laman. Dito natin siya nilalagay. Nilagay muna natin sa function. Ayan. Ay, wala muna yan. Kasi yan yung sa database. Doon tayo sa course mismo. And gumawa ko ng label. Ay, yung gamit ko palang framework, Bootstrap. Dineclare ko siya as TV. Same lang naman siya sa TTK, yung ginamit nyo. Balik, yung ginawa ko lang, di ba, yung name na ginamit nyo sa TTK, is TTK. Yung ginamit ko, TV. Same lang siya sa TTK ni Bootstrap. Try ko gumawa. Yung halimbawa sa wala. Halimbawa sa home. Wala pa siyang laman. Yung una kasi mangyayari once na pinindot natin yung home o yung kahit anong buttons dito.
ire-remove niya lahat ng lahat ng contents ni content frame. Itong content frame na to ito yung ito yung box na to. Bale naging parameter siya. Itong content frame naman kasi galing to sa sa admin dashboard. Search natin. Dito siya na-define. Ito. Bali pinapasa siya as a parameter. Mula dito napupunta siya nagiging argument siya. Bali yan yung ginagamit nating frame. Itong box na to. Tapos doon natin siya nilagay. Ayan, content frame. Let's say gawa tayo ng isa pang label. Ayun, TB yung gamit ko. Instead na TK. Ibang framework kasi ito. Same lang siya sa Tkinter, itong Bootstrap. But may additional kasi siya. Design na pang modern. May may additional option siya like boot style. Halimbawa, warning. Mas madali siya instead na gumamit tayo ng Tkinter kasi isang ganito. Ito lang yung need natin. Tapos ma-modify na yung colors, yung font na automatic. Di ba pag sa Tkinter kasi ayusin pa natin yung color, yung font. Bali pag gumamit tayo ng Tkinter, i-inherit niya yung font, yung color ng mga parent niya. Parent window or frame. Kaya Tkinter yung ginamit. Let's say run natin siya. Ay sa admin dashboard pala tayo ayan. Okay, so paano naman Ganun lang yun, madali lang. Kung paano tayo gumagawa ng Tkinter, ganun din siya sa Bootstrap. May additional lang, options like ganito. Send ko sa inyo yung documentation. Rian, paano pag gumawa tayo ng na ngayon, parang sa Canva, sabay nilagyan natin din yung parang expected output. I-design natin doon sa Canva muna sabay. Doon tayo magko-code pagkatapos na ng design. From Canva? Lang, parang yung expected na magiging layout dapat, ganun. Kasi mahirap mag-visualize, 'di ba? Hmm. Ano yung magiging magiging basehan natin sa bawat forms? Sa bawat forms, ito yung sa sinend kong documentation yung sa natin. Ito. Okay. So hindi na natin pala kailangan gumawa ng Canva kasi nakalagay na. Sa home, halimbawa, admin home. Yung sa home, wala kang inassign dyan kasi. Wala. Pero Lang inassign kasi need pa natin ng dyan, additional. Yung may database na mismo. Siguro ako na dun. Ako na dun eh. sige. Ano yung mga yung mga required? Dashboard. Sa dashboard. Eto. Need natin ng So, halimbawa, admin dashboard, ang nakalagay lang muna dyan is 0. Kasi wala pa namang laman yung database. Yung mga numbers na nakalagay sa Madali lang naman. Parang Tkinter lang rin siya.
Sa nakikita ko Yung, ngayon, may dalawang type ka ng form. Either yung isang type ng form is naglalagay ng value sa database. Pangalawang type ng form is nag-view ng data sa database. Pinapakita nyo yung data na meron na. So, lahat ng nag-i-input ng form sa database mo is yung application form. Tama? Diyan lang siya yung nag-i-input nga. Yung may mga text box, ganun. Pero yung the hindi siya rest, ano, hindi siya... depende siya sa ano, sa form. May form na ano, nag-i-input, may form na hindi. Hindi siya different file. Pwede siyang halo. Pwede siyang pwede siyang sa file na yon, nag-aano siya ng database. Pwede rin siyang ano, UI, pwede siyang halo. Pero meron nga yung ano lang, nag-i-input, nagmo-modify ng database, tapos yung nag-display lang mismo talaga. Pero ano, yung sa ginawa ko halo siya. Halimbawa sa application form. Ayan. Meron siya sa database, meron din siya sa form. Ayun, may label, ganyan. Hindi siya hiwalay. Pero yung concern, para maka-build ng database is functioning UI na nakakapag-input lang naman. Mm. Paglalagyan na yun. So, ano-anong forms ngayon nag-i-input maliban sa application form? Manage forms. Ito, manage forms. Yung ginawa ni Rico. Tsaka meron pa yung ano, di ka pa na-apply dito. Yung login, create account, ganun. Naka-assign siya kay ano, kay Lasid Rivo. Ano ba, specify ko dito. Para madali na lang. Yung mga need ng input. Sabihin mo ng input yan kasi nag-update naman siya. Binabago naman niya. Yung sa may part ng notice, anong ginagawa ng notice part ng form? Ito yung sa ano. Halimbawa, may gustong yung school, gusto nilang ano, gumawa ng announcement. Notice ano, equivalent siya sa announcement ng school. Tapos, halimbawa, nag-type siya ng may yung enrollment magaganap this ano, July 29. I-add niya yon. Okay. Bale, Ayan, may iba't eto. iba kang databases dyan. Hindi lang siya isang Ah, database. another database siya. Ito example. Example ng add notice na form. Oh, another ano to, database, another table. Yan yung sinasabi ko kaya ano, Patay po feel niya ko kung sinong nakikinig dito.